Good day sa inyo lahat mga Kabags TV. Ayan na. At kasalukuyan po, nandito po tayo sa may circle ng Quezon City. At pupunta po tayo mga Kabags TV sa may Bulacan na. At syempre, kagaya pa rin po ng dati, samahan niyo po ako sa aking biyahe at magkwentuhan po tayo. Huling upload ko ng video mga Kabags TV sa ating YouTube channel is isang buwan na din mga Kabags TV. Medyo matagal-tagal na rin At eto, ngayon pa lang po ulit tayo gagawa At eto, ang ating pag-uusapan ngayon, no? Ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa ating motor, no? Na ating Borgman. Idudugtong ko lang po yung ating usapan dati. Dahil lang ating pinag-usapan dati yung ating Borgman ay ating isa-swap para magkaroon tayo ng 400cc. At yun na nga mga Kabags TV, yung ating sinasabi ay nagkatotoo na, no? At natupad na po yung isa sa ating minimithi na mangyayari. At meron na po tayong 400cc mga Kabags TV na NK400. At ikakwento ko po sa inyo kung papaano po kung ano yung naging journey at nagkaroon po tayo ng 400cc. Ayan. So yung ating Borgman na nabili ay ating inad swap, no, sa 400cc na ating nakita sa marketplace ng Facebook. At sa ating paghahanap noon, no, ay syempre nung makita natin na merong pumayag o nakipagkasundo sa ating napag-usapan sa ating unit at sa ating cash na ibibigay, kagaya po ng mga normal na pag-check ng mga sasakyan ay dapat meron tayong kasamang marunong or magaling na mekaniko na mag-check ng ating motorcycle na kukunin. At yun po yung ating ginawa mga Kabags TV. Meron po tayong tropa na ating pinasuyuan na sumama sa atin para ating ma-check o kanyang maka-check yung ating motorcycle na kukunin. At yan po yung nangyari. Ang ating unang pinuntahan ay doon sa may Jose Reyes. Doon lang din sa may Manila area yan mga Kabags TV, at malapit lang Kaya lang nung nag-check na yung ating kasama ay nakita niya o napansin niya na merong hindi maganda doon sa unit at sinabihan niya ako na wag na munang kunin at maghanap na lang muna ng ibang unit kasi medyo alanganin at ayun nga, sinunod ko yung ating tropa. At nung araw din na yun mga Kabags TV, kasi mga bandang alas 10 yung Jose Reyes, nung araw din na yun mga pahapon naman ay may nag-pop out sa atin sa Facebook market din na nagkasundo kami doon sa unit at saka doon sa iatas na pera. At ayun nga mga Kabags TV, pinuntahan din namin yun banda sa may Tagig naman po yan at yung panahon pa nga nun medyo makulimlim, pero tumuloy pa rin kami at buti naman at umayon yung panahon, no? Hindi masyado nag-uulan, ambon lang At yun na nga, nung na-check nung ating kasama na goods naman yung unit, yun kinuha na natin mga Kabags TV. At okay naman dun sa ating napagkasunduan dun sa katransaction ko. At yun na nga, kagaya pa rin mga Kabags TV, nung una nating kinuha itong ating Honda Beat na hindi pa naman tayo marunong at pinasuyo lang natin doon sa ating pinagbilhan, yung ating NK400 na nabili ay pinasuyo ko lang din po doon sa ating pinasuyuan na tropa na nag-check din doon kasi hindi pa naman din po ako marunong gumamit ng clutch. At yun na nga mga Kabags TV, buti ang dala niya noon ay yung kanyang scooter na Mio, dahil meron din siyang big bike mga Kabags TV. At yung pong gamit niya nung pumunta kami doon sa may Tagig, yun na po yung aking ginamit para ihatid yung unit doon sa ating tinutuloyan. At okay naman mga Kabags TV. At yun na nga mga Kabags TV, nung dinala na yung unit sa ating tinutuluyan ay nag-practice po agad tayo mga Kabags TV. So matindihang research po yung ginawa natin. Nagtingin-tingin po ako sa YouTube kung paano po gumagana yung unit na may clutch. At yan, so practice lang po ng practice.
At nung ating nagamay na yung ating unit, so naging goods naman. Ang kinagandahan mga Kabags TV, kapag ka nag-practice nung malaking sisi na yon sa aking experience, naging okay naman, gawa ng hindi naman tayo baguhan sa pagmumotor. Ang kinaibahan nga lang talaga, yung motorcycle na NK is napaka bigat niya talaga kumpara dito sa ating Honda Beat na medyo may kagaanan. Yun talaga is mabigat at talagang ramdam ko talaga, at okay lang naman. So ayun, so ang una nating pinag-practicean doon is yung balancing. So goods naman tayo doon sa balancing. Ang advantage lang talaga pagka yung ganong kalalaking motor ay pinatakbo natin, hindi naman na siya mabigat, di ba? Magaan na siya pag tumatakbo. Pag nakahinto talaga mabigat mga Kabags TV. At yun, so pinag-aralan din natin kung paano siya ililiko, kasi hindi mo siya basta may liko ng napakaliit lang. Gawa ng lalo na pagka nagkamali ka sa pagpreno at gagamit ka ng preno sa unahan, naku talagang delikado, masusubsub talaga. Dapat pagka ganun, likod lang ang gagamitin yung preno. At yun, at pre-practice din natin yung clutch, gawa ng medyo hindi pa nga tayo ganun karunong gumamit ng clutch. At nagkakamali-mali pa ako no, gawa ng hindi ko pa natitimpla ng mabuti kung paano ipapasok yung first gear sa second gear. Nakakalito pa no. At yun, at unti-unti practice lang talaga ng practice. So paikot-ikot lang ako dun sa aming halos compound kung saan magdudun yung ating tinutuluyan. So yun, paikot-ikot lang dun hanggang sa magamay ng magamay yung clutch. At mga 3 araw din ako nag-practice dun mga Kabags TV. Sa isang araw, nung unang araw nun, mabot tayo ng 2 oras. Tapos sumunod na araw, tag-1 oras na lang. At yun na nga, after nating mag-practice mga Kabags TV, inilabas na natin siya at dinala na sa bahay Taguig, kung saan nirecommend yung kasama nating tropa na nag-check ng motorcycle para ipa-full maintenance. Dahil kailangan yun mga Kabags TV. So yun yung magandang gawin mga Kabags TV pag kukuha ng second hand. Mas maganda na kayo mismo sa sarili ninyo, kayo mismo ang magpa-full maintenance ng unit, lalo na kung hindi naman talaga kayo sure dun sa unit kung yung ba talaga ay napa-maintenance na. Kaya ayun, dinala natin yun at goods naman talaga yung kinalabasan niya, at mas maganda pa yung naging takbo. Dahil nung pina-maintenance natin siya, talagang kailangan na talaga ng i-maintenance ng time na yun. At ngayon, ayun, napakaganda at napakasulit ba. At yun na nga. At tuwan-tuwa ako na nagkaroon tayo ng ganong unit. So hindi ko pa siya napakita sa inyo. Pero sa mga susunod, gagawa tayo ng video para i-upload sa ating YouTube channel, at yun ay gagamitin natin sa ating mga rides. So punta naman tayo mga Kabags TV sa kanyang mga nagustuhan ko sa kanya at sa mga hindi ko nagustuhan. Pero sa mga na hindi nagustuhan, well, okay lang naman, kasi normal lang naman yan talagang mabigat siya yun talaga siya di ba? Pero pagdating sa itsura niya, kung big bike talaga usapan, big bike talaga siya, di ba? So doon sa mga nagustuhan ko sa kanya, unang-una, kung dating ang big bike talaga yung itsura niya unang tingin mo pa lang, at napakaganda. Yung seat height niya, abot na abot ko kasi 5'4" man ako mga Kabags TV. Good na good siya, hindi naman siya halos tip-toe ko at napakaganda. Yung forma niya, wala talaga akong masabi, napakaganda. Talagang wala akong pinagsisihan nung nakuha natin yung unit na yun mga Kabags TV. Ang isa pa sa nagustuhan ko dun sa motorcycle na yun mga Kabags TV is talagang malakas siya, tsaka bilis niya. Well, hindi ko pa talaga siya na-try na gamitin ng napaka sagad ng kanyang takbo, pero doon pa lang sa response niya, napakabilis na. At saka 2-cylinder na kasi siya kaya
mas talagang mas maganda yung kanyang takbuhan na. Yun namang kanyang iba pa na nagustuhan ko sa kanya ay yung kanyang syempre ABS na siya eh. Ito namang ating pinanggalingan na motor o hanggang ngayon ginagamit natin ito naman ay hindi ABS. At saka wala, iba talaga pagka iba talaga yung dati nga pagka 400cc na big bike di ba? So punta naman tayo dun sa kanyang disadvantage, no? Unang-una pa lang, no? 3 linggo pa lang Well, ito naman yung mga na-experience ko mga Kabags TV, no? Kasi syempre, maging open lang tayo, maging transparency lang ba? Kung ano lang yung na-experience ko, yun lang sasabihin ko kung ano lang yung totoo. Well, doon naman sa hindi ko nagustuhan sa kanya, well, doon sa kanyang bigat, talagang mabigat talaga siya mga Kabags TV. Kasi halos kinakabahan talaga ako pagka medyo may mga lubak no? Nakakaba. Tapos pagka i-atras ko siya, talaga minsan nagpapatulong pa ako sa kanya para lang may atras siya, lalo na pagka medyo mabato, no? Napaka bigat niya. Pero pag tumatakbo okay naman Tsaka mga Kabags TV, well, pagdating naman sa gasolina, talagang normal lang talaga na medyo magastos siya, no? Kasama na yun sa sa mindset natin na talagang di ba? Magastos talaga. Well, okay lang naman sa atin yun. Kasi kasama na yan nung ating mga naisip noong time na bibili pa lang natin siya. So, ayun. Pagdating sa bigat, halos yun lang naman. Bigat lang talaga. At saka well, wala ka talagang malalagyan ng gamit sa kanya kasi halos wala naman talagang pwesto sa underseat niya. Pero ayun, ang gandang gawin is backpack, di ba? Kung may OBR ka, medyo mahirapan nga lang yung OBR mo kasi talagang effort talaga yung pag-upo niya sa likod. Kasi nag-try na rin ako ng nag-angkas din mga Kabags TV. At talagang practice tayo at nung tinanong ko siya kung kamusta ba ang pakiramdam sa likod, ayun, yung talagang kailangan ng effort no? Medyo nakaramdam niya kumpara sa angkas sa mga ganitong motorcycle di ba? Pero yung mga bagay na yun, well, para sa akin goods lang yun kasi yun talaga yung mga katangian ng mga big bike na ganong unit na mga NK400, kahit hindi NK400, kahit yung mga ibang unit ganon. At natutuwa ako dahil nagkaroon na tayo ng ganong motorcycle di ba? So yun, so marami tayong plano na gagawin, no? Well, hindi naman sa pag-upgrade, no? Well, paunti-unti kung kinakailangan. Pero syempre sa mga rides, dyan natin yung mga gamit. Kasi unang-unang dahilan kung bakit din natin kinuha yung ating 400cc na yon, dahil para makapasok tayo sa expressway, di ba? Yun talaga yun At saka pagdating sa parking, unlike kasi sa sasakyan, medyo hirap tayo sa parking. Unlike kumpara dun sa 400cc na dahil sa maliit lang naman siya kumpara sa sasakyan, pwede mo na siyang maipark lalo na dun sa area namin, no? Kasi yung sasakyan nga natin nandun sa may Taguig doon nakaka-park, medyo malayo-layo, medyo nadala kasi tayong mag-park sa mga gilid lang dahil napapasag or naka-encuentro na tayo na nabasag yung salamin ng sasakyan natin at nanakawan tayo. So doon sa Taguig mas safe siya doon. At yung 400cc, ayan, so marami tayong plano dyan sa kanya. Mas makakarating tayo ng mas malalayo. Yung mga hindi nagagawa nitong ating Honda Beat, magagawa naman ng ating NK400 dahil dun sa kanyang kakayahan na makapasok sa expressway, di ba?
Tsaka yun nga pala, medyo pagdating sa biyahe, no, pagka ginagamit yun, ramdam ko yung pagod eh. Well, nakakapagod siya pag traffic eh. Pero pagka wala ka sa sasakyan, ganda, normal lang. Pero pag traffic, doon mo siya maramdaman eh. Kasi kumpara dito sa mga small CC, tapos doon yung ginagamit ko, hindi ko kasi siya maisingit-singit eh. Hindi ko siya may paaling agad sa kaliwa para may lusot. Kumpara na ito, kasi medyo mabigat eh. Well, hindi pa naman din kasi ako masyadong ganun kasanay. Pero sa nakikita ko, kahit magamay ko na talaga yung NK400, mas mabilis, mas madali itong ganitong mga motor na small CC sa mga traffic eh. Diba? Pero kagaya nga ng sinabi ko, meron silang kanya-kanyang katangian na merong kayang gawin ng sasakyan o yung mga four wheels na hindi kayang gawin ng mga motorcycle. At magkakaiba sila ng katangian, di ba? Sasakyan, four wheel, pwede kang mapagangkas ng marami, makapagdala ng maraming gamit, makapasok ka expressway, hindi ka mahunanan, hindi ka mainitan. Pero may mga advantages at mga disadvantage din siya. Same lang din ang mga ng motor. So, nandun na lang yun sa kung paano mo sila gagamitin, di ba? At saka syempre, na may pag-aalaga. Hindi yung gamit lang ng gamit, hindi mo inalagaan, ay madaling masisira yan, di ba? Kaya dapat yung mga gamit na ganito, ayan, nalagaan yan. Siyempre, number one dyan, maintenance, mga langis, di ba? Nagpa-maintenance tayo nung ating NK400, no? Medyo talagang medyo may kamahalan siya, mga kabags TV, kasi pinalitan sa kanya marami. Nagpalit kasi sa kanya ng spark plug, kasi yung spark plug niya is yung nilagay doon hindi naman ganun kaganda o kagandang quality. Tapos yung kanyang ignition coil pinalitan din, gawa ng stock pa yun, at medyo yung unit natin hindi naman na ganun kabago, so kailangan natin siyang palitan. At mga pinalitan din doon, mga kabags TV, yung ating siyempre mga langis at saka yung coolant nya, pinapalitan na rin natin yun, no? I-drain yung coolant, then naglagay tayo ng panibagong coolant at saka yung mga oil. Ayan. So ano lang talaga siya, mas magastos kung tutuusin kumpara sa mga ganitong small CC, diba? Pero well, yung ginusto natin talagang, diba? Engine, well, kasama naman na yan eh. Pero yung mga kabags TV, yung pakiramdam, yung fulfillment na magkaroon tayo ng ganong unit, talagang iba. Kasi yung bagay na matagal mo nang nasa isip mo lang, na tumatakbo, na imagine mo, di ba? Napapanood mo, ngayon sinasakyan mo na, pinapatakbo mo na, tapos kasama mong nakakapunta kung saan saan, natutulungan ka ng unit na madala ka sa mga lugar na gusto mong puntahan, at maidaan ka sa mga lugar na hindi kayang idaan ng mga small CC, diba? So yun yung nakakatawa sa mga unit na ganito. At napakalaki kasing tulong ng mga ganitong unit na motor sa pang araw-araw. Kasi ako tutuusin, itong mga motorcycle na ito, napakalaking tulong talaga, mga kabags TV. Kasi halos araw-araw walang mintes na hindi ako gagamit ng motor eh. Kasi lahat pagpapasok sa trabaho, kailangan motor. Halos din na nga ako sanay mag-commute. Kasi ganito kasi yung mga kabags TV, no? So medyo yung topic natin hindi na muna sa, well, kasama pa rin naman ng NK, medyo labas-labas muna tayo ng konti. Ang motorcycle kasi, mga kabags TV, ang binibili kasi din natin dyan kung bakit tayo kumuha ng ganyang unit is yung oras, di ba? Hindi naman talaga totally yung unit lang eh, di ba? Kagaya nito, halimbawa itong ating Honda Beat, binili natin to kasi binili natin yung oras na makarating sa lugar ng mas mabilis at comfortable, di ba? Kagaya din sa mga sasakyan, kumpara mo sa magko-commute ka dito sa atin sa location ng Manila,
kung mag-commute ka, makakarating ka medyo matagal-tagal. Unlike kung ito, bibilihin mong motorcycle, ang binili mo sa kanya, yung komportable ka na makapunta sa pupuntahan mo. Ayan. Diba? Yung kung may gusto kang puntahan or gusto mo nang huminto para kumain or magmerienda, magagawa mo. So yun ang kinagandahan niya. Yung mga nagko-commute, okay din yun, kasi depende naman yun sa tao. Kasi merong iba na ayaw din magmotor kasi siyempre di natin maiwasan talaga na delikado rin talaga. Pero depende rin talaga yun sa tao. May mga tao na kahit ang daming pera diba? Kahit talagang kaya naman nila talagang bumili ng cash ng ganyang motor or sasakyan, mas prefer nilang mag-commute kasi mas komportable sila doon eh. Okay lang naman yan, wala man tayo magagawa doon eh, lalo na kung trabaho lang naman niya, lalakarin lang naman niya, ba't siya bibili ng sasakyan or motor, diba? Doon lang din naman lahat ng mga kailangan niya, doon lang din naman yung family niya, doon lang din yung mga ano yan, well, yun, diba? Kung gagala man sila, mag-aarekila siya ng sasakyan, o, diba? So depende yun sa tao, depende yun sa plano niya, so kanya-kanya nga, di naman natin sila huhusgahan, diba? So hindi nga eh, diba? So mapaduhusgahan yung tao kung base lang sa kanyang nakikita, diba? Kasi mamaya, di mo alam, diba? So respeto na lang. Pero masaya na lang din tayo sa kanila. At saka sa mga nangangarap, ayan, mga Kabags TV, sa mga nangangarap na magkaroon ng mga unit na ganitong small cc, kasi sa iba ganitong small cc pangarap na nila to eh, tayo dinadrive na natin, diba? Sa mga ibang tao pangarap na nila to, pero naman din pangarap magkaroon ng 400cc. Ayan, kasi ako totoo kasi pinangarap ko magkaroon doon kasi kagaya nga nung nasasabi ko sa inyo mga Kabags TV, mahilig ako sa motor dati, di ba? Mahilig ako magmotor, pero ayaw ko magmotor dahil natatakot ako magmotor. Pero dahil nung time na nagkaroon ng pandemic, wala na tayong choice dahil walang masakyan, kaya pinilit natin magkaroon. Ayun na, nagkaroon tayo ng motor at nagustuhan na natin magkaroon ng motor na nagagamit araw-araw pagbiyahe. So yun mga Kabags TV, at tuloy-tuloy pa rin tayo sa ating biyahe. So yun, nagpapasalamat pala ako sa inyo lahat mga Kabags TV na sumusuporta nitong ating YouTube channel, no? At gagawa ko po ako ng maraming video para po sa atin. Kahit siguro minsan walang kwenta yung mga ginagawa kong video, pero well, gusto ko naman yung ginagawa ko eh. Isipin mo, di ba? Sa pupuntahan ko medyo may kalayuan, pero dahil sa salita ko ng salita dito, di ko manararamdaman yung layo, no? At ayan, hindi natin napapansin, lapit na tayo sa pupuntahan natin. So yun mga Kabags TV, at maggagawa tayo ng mga video naman dun sa ating NK400. Ipapakita ko po yun sa inyo, hindi para iyabang para maging proud to, para din sa sarili ko at para maging inspirasyon na wala man din imposible. Kasi ako hindi ko man din expect na magkakaroon din talaga tayo noon ngayong buwan. So nung nakarampo pala, kasi December na pala ngayon eh, kailan ako nakagawa ng video, pero nakuha natin yun noong November, kung kailan plinano natin na magkaroon tayo ng 400cc noong November. Ayun, nagkaroon din tayo ng motor na yun nung same lang din nung sinabi natin o binanggit natin na buwan kung kailan tayo magkakaroon. Kung na imposible mga Kabags TV, mangarap lang kayo ng mangarap, tapos trabahuhin nyo lang. After na makuha nyo yung pangarap nyo, huwag kayo huminto, tuloy lang kayo. Kasi ganun talaga eh. Kasi kung hihinto ka sa pangarap mo,
Tapos may oras ka pa naman, may sayang. Di ba? Tabi mo lang. Kami lang talagang challenges, pero okay lang yan. Hindi yan maiiwasan. Tanggapin mo lang. Tapos gawa ka ng paraan. At makukuha mo rin yan. Yung mga bagay na ninanais mo mga Kabags TV. So hanggang dito lang po muna mga Kabags TV yung ating video. At salamat sa inyong lahat na sumusuporta sa ating channel. Hanggang sa muli. Never break, always fight, never quit, do it right, play the game, win it life.